Miss, nakailang tawag na kami sa'yo pero parang hindi mo kami pinapakinggan. Nangihingi ng tubig ang nanay ko kanina pa. Wala akong narinig na humihingi ka ng tubig, kaya wag mo akong pagtaasan ng boses. Wala kang narinig o nagbibingi-bingihan ka lang. Marami nang nagrereklamo na customer pero parang manhid ka at hindi mo sila pinapakinggan. Kung ayaw nyo sa serbisyo ko, edi umalis na kayo. Wala akong pakialam sa nararamdaman nyo. Ay, aalis talaga kami rito. Bukod sa manhid ang serbidora, mataray pa. Dahil sa pagiging manhid na serbidora ni Minerva, madalas alisan ng mga customer ang maliit na restaurant na mag-asawang may-ari na kanya namang malayong kamag-anak. Halos 1 taon nang naninilbihan ang ginang, subalit hindi ito umaayos sa pakikitungo niya sa mga customer nila. Marami nang nagrereklamo sa kanyang mabagal na serbisyo, ngunit wala itong pakialam sa mga hinaing nito sa kanya. Bakit umalis yung 4 na customer natin? Wala ba silang nagustuhan sa mga pagkain natin dito? Wala po silang budget, Aling Shoni. Namamahalan sila sa mga presyo ng pagkain dito. Ha? Tama lang naman ang halaga ng mga pagkain natin Baka masyado lang silang kuripot. Siya nga pala, Minerva. May customer na nagrereklamo kanina. Ang bagal mo daw kumilos. Nako, hindi po yan totoo, Mang Kano. Halos mataranta na nga ako sa mga order nila hayaan mo na. May mga customer talaga na hindi makapaghintay. Napangiti si Minerva dahil nakumbinsi niya ang mag-asawa na maayos ang kanyang serbisyo. Hindi nito sinasabi ang tunay na dahilan ng pag-alis ng ibang customer nila. Kaya naman pinagpatuloy pa rin ito ang maling gawain. Maraming kumakain sa maliit na restaurant na pinagtatrabahuhan niya, kaya madalas umiinit ang kanyang ulo. Binabagalan na lamang nito ang kanyang kilos para magsilayasan na lang ang mga ito. Tinatamad kasi siyang pagsilbihan ng maraming tao sa kainan nila. Bakit ang tagal naman ng order namin? Halos 1 oras na kami naghihintay rito May lakad po ba at nagmamadali kayo? Wala. Pero kaya nga kami nagpunta rito para maibsan na ang gutom namin. Ang kaso, ang bagal na serbisyo mo. May isang customer parang nagrereklamo na sa'yo. Kaso manhid ka at hindi mo iniintindi ang mga hinaing nila. Umalis na kayo kung hindi nyo kaya maghintay ng order nyo. Anong akala nyo? Kayo lang ang pinagsisilbihan ko? Ang sama pala ng ugali na serbidora dito. Wala kang pakialam at manhid ka sa mga kumakalam na sikmura ng mga customer nyo. Makaalis na nga lang kami rito. Galit na umalis ang lalaking customer kasama ang pamilya nito. Hindi nila nagustuhan ang serbisyo sa kanila ng manhid na serbidora. Sa paglabas ng mga ito sa restaurant, sinundan pa ito ng ibang kumakain na kanina pa nagrereklamo. Ngunit hindi ito pinakikinggan ni Minerva. Nakatanggap naman ang ilang sumbong ang mag-asawang may-ari patungkol sa mabagal na proseso sa paghahatid ng mga order. Kaya naman nagpasya mga ito na maghanap pa ng isang trabahador. Subalit nanatiling bakante ang posisyon na yon. Wala pa rin bang nag-a-apply na serbidora sa atin? Patuloy pa rin kasi ang masamang feedback sa restaurant natin at hindi ito maganda. Bakit po kasi naghahanap pa kayo? Kaya ko naman mag-isa ang trabaho. Kung ganon, bakit may mga nagrereklamo na sobrang tagal daw na serbisyo mo? Umaabot daw sila na 1 oras bago mo makuha ang order nila Ano ba kasing ginagawa mo? Hindi po yan totoo. Masyado lang ho sila nagmamadali. Nalilipasan na nga po ako ng gutom dahil mas inuuna ko sila. Alam kong nahihirapan ka na sa mga gawain dito. Kaya sa tingin ko kailangan mo na ng katuwang sa trabahong ito. Pagbutihin mo pa ang pagsisilbi mo sa kanila para hindi tayo inaalisan ng mga customer. Ginagawa ko naman po ang trabaho ko, Aling Shoni. O siya, bumalik ka na sa gawain mo at dumarami na mga customer. Nakasimangot na lumabas si Minerva sa office room ng kanyang mga amo at bumungad agad sa kanya ang pagtaas ng kamay ng isang matandang babae. Sa unay hindi niya ito pinansin at binaliwala ang pagtawag nito sa kanya. Ngunit tumayo na ang lola at lumapit ito. Tinaasan niya naman ito ng kilay. Iha, hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kasi kita tinatawag Medyo namamaos na nga ang boses ko. Ano bang kakainin nyo? May pera ba kayo? Pwede ko bang mahiram ang menu nyo?
Nagugutom na kasi ang asawa ko kaya dito na lang kami kakain. Ito ho ang menu namin. Bumalik na kayo sa upuan nyo at pupunta na lang po ako ron. Inabot ni Minerva ang kanilang menu at bumalik naman sa upuan niya ang matandang babae. Tinignan nito ang mga nakalatag na mga putahe at nagulat sila ng kanyang asawa sa mga presyo nito. May kamahalan kasi ang mga halaga ng mga pagkain doon. Natagalan sa pagpili ang lola, kaya naman nilapitan na ito ng serbidora para kunin na ang listahan. Ang mahal naman ng mga presyo ng pagkain dito. Sa iba na lang tayo kumain, Birang. Ano ka ba, Adolfo? Ito lang ang malapit na kainan sa atin at alam kong nagugutom ka na rin. Saka minsan lang naman tayo kakain sa mga ganito eh. Pagbigyan mo na ako. Kukunin ko na ho ang menu. Mukhang hindi naman kayo order eh. Kanina nyo pa yung tinitignan kaso mukhang wala naman kayong pambili. Hindi naman sa ganon. Saka may napili na kaming putahe. Bigyan mo kami nitong rellenong bangus na unlimited rice. Tag-isang order lang kami tapos tubig lang ang iinumin namin. Ang tagal niyong hawak ang menu tapos ito lang palang kakainin nyo? Kainis, makaalis na nga. Pagsusungit pa ni Minerva sa mag-asawang matanda, sabay iwan sa mga ito. Halos 2 oras namang naghintay ang mga ito sa kanyang pagbabalik. Ngunit kumakalam na ang mga sikmura nito, wala pa rin ang kanilang pagkain. Naiinip na rin si Nanay Birang, kaya naman muli nitong nilapitan ang tamad na serbidora upang kumustahin ang estado ng kanilang order. Iha, kumusta na ang order namin? Magdadalawang oras na kasi wala pa. Saka nagugutom na rin ang asawa ko. Nasa proseso pa ho ang order nyo, pero kung hindi kayo makapaghintay, pwede namang umalis na lang kayo. Ha? Pasensya ka na. Sige, maghihintay pa kami. Nagmamadali pa? Akala mo naman napakaraming in-order. Pabulong pang sabi ni Minerva at pinalampas na lamang ni Nanay Birang ang maling pagtrato sa kanila ng tamad na serbidora. Naghintay pa ang mga ito ng halos kalahating oras at ilang sandali pa'y bumalik na si Minerva sa matandang mag-asawa. Ngunit maling putahe ang binigay niya rito. Labis namang nadismaya ang lolang customer at nagawa na nitong magreklamo. Hindi naman ito ang order namin, pero bakit ito ang dumating? Halos magtatatlong oras kaming naghintay tapos maling pagkain lang ang ibibigay mo. Anong mali? Ito naman talagang order nyo. Baka naman nagre-reklamo lang kayo dahil wala talaga kayong pambayad. Rellenong bangus ang order namin at hindi ang malalaking hipon na yan. Hindi pwedeng kumain ng asawa ko niyan dahil may allergy siya sa ganyang pagkain. Nagsisinungaling pa kayo, Lola? Ako ang palalabasin yung nagkamali para sa ganun hindi kayo makapagbayad? Umalis na nga lang kayo dahil bawal ang walang pera dito. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Alam mo naman na gutom na ang asawa ko at matagal kami naghintay sa pagkain namin. Pero manhid ka at tamad. Wala ka man lang pakiramdam. Pwede ba wag niyo akong pagtaasan ng boses kung ayaw niyo malintikan kay sa akin? Palibasa mga matatanda na kayo at makakalimutin. Hindi ako nagkamali sa binigay ng order sa inyo. Kung hindi niyo afford ang mga pagkain dito, umalis na kayo. Mga pulube, hindi maganda ang pag-uugali mo. Tamad at walang galang na serbidora. Humanda ka dahil hahatulang ka ng matinding pagdurusa. Tumingin ng masama si Nanay Birang sa tamad na serbidora. Bago siya umalis, ay nagawa niya pang hatakin ang buhok nito at kumuha siya ng ilang hibla. Samantalang si Minerva ay wala man lang naramdaman na takot sa sinabi ng matanda at pinagsawalang bahala niya na lamang ito. Ang maling gawain niya ay pinagpatuloy niya lang. Hanggang isang umaga, gumising na lamang siya na may masamang pakiramdam at puno ng pantalang katawan. Hindi sana siya papasok sa trabaho ng araw na yun, ngunit tinawagan siya ni Aling Shoni at sinabi na maraming tao sa kainan. Kailangan ng tulong niya ron kaya napilitan na lamang siyang pumunta sa restaurant. Oh, saan ka pupunta? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Kailangan ako sa restaurant ngayon. Wala naman kasing ibang serbidora ron kundi ako lang. Magluto ka naman ng pagkain natin mamaya oh. Huwag niyo na akong hintayin pang umuwi ah.
Pagod na nga ako sa trabaho, ako pang aasahan yung kumilos. Bili ni Minerva bago ito pumasok sa trabaho. Masama man ang kanyang pakiramdam, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang gawain sa restaurant. Habang kinukuha niya naman ang mga order ng customer nila, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa tiyan. Hindi siya makapag-asikaso ng maayos sa mga kumakain dahil pabalik-balik lang siya sa banyo. Napansin naman ito ng kanyang lalaking amo. Oh, ayos ka lang ba, Minerva? Kanina ka pa pabalik-balik sa banyo Nahihilo na ako sa'yo. Sumasakit po kasi ang tiyan ko ngayon, Mang Kano. Ganun ba? Umuwi ka na lang muna at magpahinga. Ang kaso daming tao ngayon sa restaurant. Bibigyan na lang kita ng pambili ng gamot para maibsan yan sakit ng tiyan mo. Salamat po, Mang Kano. Nagtungo na lamang si Minerva sa butika upang bumili ng kanyang gamot. Nawala naman ang pananakit ng kanyang tiyan matapos makainom ng panglunas. Bumalik din ito agad sa gawain at tulad ng inaasahan, hindi pa rin maayos ang serbisyo nito sa mga customer. Halos araw-araw na lang may nagrereklamo sa trabaho niya. Ay, miss, kanina pa kami nakaupo rito ng mga kaibigan ko. Hindi mo man lang ba kami aabutan ng menu at asikasuhin? Hindi lang kayong customer namin, kaya matuto kayo maghintay. Masyado kayo apurada. Totoo pa lang sabi nila na masungit at tamad ang serbidora dito. Hindi man lang makaramdam sa gutom ng mga customer nila. Nagmamadali kasi kayo. Bakit ba marami kayong kakain dito? May pera ba kayong pambayad? Hindi kami kakain dito kung hindi namin afford ang mga nasa menu nyo. Ang yabang mo serbidora ka ha. Hoy, manang na malaki yan tiyan. Kapag hindi mo tinigil yung bibig mo, palalabasin ko kayo rito. Ang daming reklamo, hindi naman makapaghintay. Anong sabi mo? Sumusobra na yung bunganga mo. Humanda ka sa akin, walang yang tamad ka. Sinugod ng matabang manang si Minerva at hinatak ang buhok. Laking gulat naman ito nang makakuha ng maraming hibla mula rito. Nanlaki naman ang mga mata ng tamad na serbidora sa pangyayaring yun. Hindi nito nagawang makapanlaban sa customer dahil muli na namang nanakit ang kanyang tiyan. Dumating naman ang kanyang mga amo at inawat nito ang kaguluhan. Kinausap naman siya ng mga ito patungkol sa kaganapan. Bakit ka ba nakikipag-away sa mga customer natin? Paano kung makaperwisyo ang gulong ginawa mo? Kaya mo bang bayaran ang mga nasira sa restaurant? Hindi ko naman ho kasalanan, Aling Shoni, ang nangyari. Masyadong apuradang matabang matanda na yon. Halos maubos niya pa ang buhok ko, nakakainis. Itigil mo kaya mga panlalait sa customer natin. Pakisamahan mo sila na maayos dahil kung wala sila, pare-pareho tayong walang kikitain. Kapag naulit pa ang pangyayaring ito, tatanggalin na talaga kita, Minerva. Opo, pasensya na talaga. Yumuko na lamang ang tamad na serbidora na tila walang naririnig sa sermon ng mag-asawang may-ari ng restaurant. Tila ba ipapasok sa isang tenga at lalabas sa kabila ang mga salita nito sa kanya. Pagkatapos naman niya sa kanyang trabaho ay umuwi agad ito. Naabutan niya naman ang batugang asawang natutulog lang at hindi pa rin nakakapagluto ng kanilang makakain. Dumating naman ang kanyang anak na halos kauuwi lang din galing paaralan. Galit nitong ginising ang kapareha at inutusan na mag-asikaso na ng kanilang hapunan. Hoy, buwisit ka! Gumising ka na nga dyan! Anong oras na pero wala pa rin tayong pagkain? Bakit ba ang ingay mo? Natutulog ang tao Ano bang problema mo? Hayop ka! Wala ka nang trabaho, puro ka patulog! Magiging batugang ka na lang ba talaga? Tumigil ka kung ayaw mo masaktan sa akin. Ang ingay ng bibig mong buwisit ka! Sige, sasaktan mo ako? Tinaas ng asawa ni Minerva ang kamay nito para sana sampalin siya. Ngunit napansin nito ang pamamaga ng mukha niya. Nagtaka naman siya sa kakaibang tingin sa kanya ng kapareha at naramdaman niya rin ang mainit na pakiramdam sa kanyang anit. Ano nangyari sa mukha mo? Bakit? Ano bang meron? Mama, namamaga po ang mukha niyo. Aray, bakit parang ang init ng anit ko? Ano ba nangyayari sa akin? Mira anak, kunin mo nga yung gamot ko na pantanggal kirot.
Namilipit sa matinding sakit si Minerva dahilan upang mapahawak na siya sa kanyang ulo. At hindi siya makapaniwala dahil naglalagas na ang kanyang buhok. Tumagal lang ng ilang minuto ang sakit na kanyang nararamdaman. Ngunit ang pamamaga ng kanyang mukha ay nagpatuloy hanggang sa muling pagpasok niya sa kanyang trabaho. Nagsuot na lamang ng mask ang tamad na serbidora upang kahit papano'y maitago ang kanyang karamdaman. Habang inaasikaso niya ang ibang kumakain, napansin naman ito ang matandang customer nila noon na nakaaway niya rin. Nag-alangan naman si Nanay Birang na muling kumain sa maliit na restaurant dahil sa hindi maayos na pagtrato sa kanila noon. Subalit nagpupumilit ang kasama niyang apo na gusto namang matikman ang pritong manok na luto ron. Lola, gusto ko pong matikman yung pritong manok nila rito. Pumasok na po tayo sa loob. Pero apo, hindi kasi maayos ang serbidora dyan. Sa karinderya na lang tayo kumain. Ayoko, gusto ko po dito kumain. Umiiyak na nagpupumilit ang apo ni Nanay Birang. Kaya naman napilitan na lamang itong muling kumain sa maliit na restaurant na yon. Pagpasok pa lang nila, bumungad na agad sa kanila ang tamad na serbidora. Tinaasan sila nito ng kilay at ramdam nila ang malamig na pagtrato nito sa kanila. Bakit nandito na naman kayo, Lola? May pera na ba kayo para makakain dito? May sapat naman na akong pera ngayon, kaya bigyan mo ang apo ko ng pritong manok na luto nyo. Ubus na ang pritong manok namin, kaya sa iba na lang kayo kumain. Alam ko naman na pangkarinderya lang ang budget nyo. Umalis na nga kayo at marami pa akong customer na aasikasuhin. Ang bad naman ng babaeng to, Lola. Umalis na lang po tayo dito. Nakakatakot ang mukha niya. Hoy bata, mas nakakatakot ka dahil mukha kang tiyanak. Tumigil ka nga. Pati ba naman bata pinapatulan mo? Hindi ka talaga natatakot sa paghahatol sa'yo. Umiyak ang apo ni Nanay Birang sa panlalait dito ng tamad na serbidora. Lalo lamang siyang nagalit kay Minerva. Kaya muli niya itong binantaan at sa pagkakataong yun, nakaramdam na ito ng takot sa kanya dahil nanlilisik ang mga tingin niya rito. Sinabi rin ito na mas magdurusa siya sa kanyang karamdaman. Ilang araw lang ang lumipas, nagkaroon naman ng sugat-sugat ang babae sa katawan, dahilan para mahirapan na siya. Bagamat ganoon ang kanyang karamdaman, pinagpatuloy niya pa rin ang kanyang pagtatrabaho. Ngunit pinandidirian na siya ng mga customer nila. Nakakadiri ka naman. Wala bang ibang serbidora rito na maghahatid ng pagkain namin? Mukhang nakakahawa pa yung sakit mo. Kung ayaw mo kumain dito, umalis ka na. Ang arte mo, hindi ka naman kagandahan. Anong nangyayari rito? Kayo ba ang may-ari ng restaurant na to? Ako nga ho, bakit? May problema ba tayo? Bakit ang galisin ng serbidorang to na naghahatid ng mga pagkain namin? Tignan nyo nga yung lagay niya. Nakakadiri. Pasensya na ho. Naghahanap na po ako ng kapalit niya. Minerva, sumunod ka sa akin at mag-usap tayo. Hindi pa man naririnig ni Minerva ang sasabihin ng kanyang amo, batid niya nang mawawalan na siya ng trabaho. At hindi niya alam kung paano sila mabubuhay ng kanyang pamilya. Lumala na kasi ang kanyang kondisyon. At dahil kapos sa pera, hindi nito magawang makapagpatingin sa doktor. Kaya hindi rin niya alam kung ano na nga ba ang estado ng kanyang karamdaman. Aling Shawnee, huwag niyo naman ho akong tanggalin sa trabaho. Walang hanap buhay ang asawa ko, kaya paano kami mabubuhay nito? Pasensya na, Minerva, pero kailangan mo na talagang umalis sa trabahong to. Nakita mo naman, nagrereklamo na ang customer sa kalagayan mo. Ibibigay ko ng sahod mo ngayon at dadagdagan ko na lang para makapagpatingin ka sa doktor. Pero, yung pera na gagamitin ko sa pagpapatingin sa doktor, ipangkakain na lang muna namin. Wala na akong trabaho, kaya anong gagawin ko? Hindi ko na problema yan, Minerva. Bumalik ka na lang dito kapag maayos na ang lagay mo. Bumuho sa mga luha ni Minerva dahil iniisip niya kung paano niya bubuhayin ang kanyang pamilya ngayong wala na siyang trabaho. Pag-uwi pa niya,
Nakita niyang nagsusugal sa labas ng bahay nila ang kanyang batugang asawa. Kumulo ang dugo niya, kaya naman binalibag niya ang mesa na ginagamit ng mga sugarol. Ang kapal naman ng mukha mo. Wala ka nang silbi, nakukuha mo pa talaga magsugal ngayon? Hindi ka ba naaawa sa kondisyon ko? Visit ka talagang babae ka. Pumasok ka sa loob kung ayaw mo masaktan sa akin. Lumayas ka ng hayop ka. Hindi kita kailangan at huwag ka nang babalik dito. Batugan ka lang naman. Lalayas na talaga ako dahil nakakadiri ka na. Tignan mo nga yung sarili mo. Losyang na nga, puro ka pasugat sa katawan. Hayop ka talaga. Umalis ka na sa harapan ko. Mamatay ka na rin. Pinaghahampas ni Minerva ng hawak niyang bag ang kanyang batugang asawa at tuluyan na siya nitong iniwan. Labis namang nasakta ng anak dahil sa paghihiwalay ng mga magulang. Ang karamdaman naman ni Minerva ay mas nagpahirap pa sa kanya. Hindi na siya nawawala ng lagnat at kung ano-ano na rin ang nakikita niyang hindi niya maipaliwanag. Palagi na siyang sumisigaw at nahihibang. Mama, hindi ka ba titigil? Ang sakit na ng tenga ko kakasigaw mo. Anak, ang sama kasi nilang makatingin sa akin. Tapos kung ano-ano pang binubulong nila. Napapagod na ako. Guning-guning niyo lang po lahat yun, Mama. Pakiusap naman, umayos na kayo. Tumigil na nga po ako sa pag-aaral at nagtatrabaho na ako para maalagaan lang kayo at mapakain. Pasensya ka na, anak. Hindi ko na rin kasi alam ang nangyayari sa akin. Gusto ko na talagang gumaling, pero paano? Humagulgol sa pag-iyak si Minerva at niyakap na lamang ito ng kanyang anak. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaraanan, hindi naman siya iniwan ito. Lumipas pa ang 1 buwan at ang mga sugat niya ay halos sumakop na sa buong katawan niya. May isang kapitbahay naman ang nagmalasakit sa kanya at nagdala ng albularyo sa kanilang bahay. Diyos ko, malakas na nilalang ang may gawa nito sa'yo. Hindi ko kakayanin ang karunungan niya. Hindi niyo ba ako mapapagaling? Nahihirapan na talaga ako. Kaya nakikiusap akong tulungan niyo naman ako. Pasensya ka na, wala akong kakayahan na gamutin ka. Pero sa pamamagitan ng alum na ito, malalaman natin kung sino may gawa nito sa'yo. Tinunaw ng albularyo sa apoy ang alum na hawak niya at pinatulo nito sa tubig. Isang matandang babae ang lumabas sa imahe. Sinabi ng manggagamot na may matindi itong galit sa tamad na serbidora. Isang tao lang ang sumagi sa isipan ni Minerva at yun ay walang iba kundi si Nanay Birang. Sa galit naman niya, nagtungo siya sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Nalaman niya kasi kay Aling Sioning kumakain na ulit ang lolang customer sa restaurant na mga ito. Hindi na kasi siyang nagsisilbi ron sa mga kumakain. Nang makita niya ito sa loob ng maliit na kainan, agad niya itong inatake. Hoy, mangkukulam na matanda. Hayop ka? Bakit mo ako binigyan ng karamdaman? Ano bang nagawa ko sa'yo? Ano bang sinasabi mo? Bakit bumalik ka pa rito? Nagmamaang-maangan ka pang buwisit ka? Alam ko na ikaw ang nagbigay sa akin ng sumpa. Kaya humanda ka sa akin. Ano bang nangyayari rito? Birang, totoo ba? Na ginagamit mo na naman ang karunungan mo? Yang asawa niyo ho may gawa nito sa akin. Kaya malilintigan siya ngayon. Sinakta ni Minerva ang matandang babae dahilan upang lumikha ito ng isang malaking kaguluhan. Nang dahil sa pangyayaring yun, inatake sa puso ang asawa ni Nanay Birang na si Tatay Dolfo. Binawian ito ng buhay kaya naman mas tumindi pa ang pagkasuklam nito sa tamad na serbidora. Ang pagkulog ng kalangitan, ang senyales na sukdulan na ang galit nito. Napakasama mo talagang babae ka. Hindi kita mapapatawad. Hanggang sa huling hininga mo, magdurusa ka. Mali ka, dahil pareho tayo magdurusa sa sakit. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa inyo. Mamatay ka na. Kinasusok lamang kitang hayop ka. May diin ang pagkakasabi ng matanda at pinakita nito ang labis na kanyang galit.
Nagpahirap naman sa kanyang kalooban ang pagkamatay ng asawa. Hindi nito matanggap ang kalabisan na ginawa sa kanya ng tamad na serbidora. Nang maiburol naman ang kapareha ni Nanay Birang, nagtungo si Minerva sa lamay nito. Kahit na maluba ang karamdaman, hindi niya tinigilan ang lolang mangkukulam. Alisin niyo ang sumpa sa akin dahil hindi ko kayo titigilan. Bilib talaga ako sa lakas sa loob mong hayop kang babae ka. Talagang nagawa mo pang pumunta sa burol ng asawa ko. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi niyo inaalis ang karamdaman ko. Kung maghihirap man ako, sisiguraduhin ko naman na magdurusa rin kayo. Hindi ko aalisin ang sumpa sa'yo hanggang mamatay ka. Ganon ha? Buwisit ka talagang matanda ka. Pumulot ng bato si Minerva at hinagis nito ang matanda. Natamaan ito sa ulo. Sukdula na ang kanyang kasamaan. Nagawa naman siyang pigilan at palayasin ng mga kapitbahay ni Nanay Birang. Ang kanyang karamdaman ay mas pinaigting pa ng mangkukulam. Mama, nauubos na po ang buhok nyo. Ano po ba talaga nangyayari sa inyo? Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa matandang yon. Kung mamatay man ako, sisiguraduhin ko magdurusa rin siya sa matinding sakit. Huwag na po kasi kayong gumawa ng kasalanan sa kapwa nyo. Tumigil na kayo, Mama. Kung ayaw niyong pati ako, mawala na rin sa inyo. Galit na sabi ng anak ni Minerva at tinigil nito ang panggagamot sa kanyang mga sugat. Wala namang balak ang tamad na serbidora na tigilan ng matanda. Nagtutungo pa rin siya sa bahay nito para manggulo. Pinagbabato niya ang tirahan nito at nagsisigaw sa labas. Sa galit ni Nanay Birang, hinarap niya ito. Hindi ka ba talaga titigil, babae ka? May karamdaman ka na nga, nagagawa mo pa rin mga hamak ng tao. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo inaalis ang sumpa sa akin. Siguro umaasa kayo, no? Na manghihingi ako ng kapatawaran? Huwag ka nang umasa dahil hindi yun mangyayari. Talagang matigas ka. Sige, guluhin mo ko hanggat may buhay ka pa. Hindi rin ako magsisisi na mapatay ka. Hinayaan na lang ni Nanay Birang ang tamad na serbidora at pinagsarhan niya na lamang ito ng pintuan. Sumigaw naman ng malakas si Minerva kasabay ang pagbuhos ng ulan. Wala itong nagawa kundi umuwi na lamang at muli na naman siyang nakaramdam ng matinding sakit. Ramdam niya na parang binubuka ang kanyang mga sugat. Labis namang nag-alala ang kanyang anak at sinabi nito na dadali na siya sa ospital. Aray, hindi ko na kaya ang sakit. Buwisit talagang matanda yun. Saan na naman po kasi kayo nagpunta? Bakit hindi na lang kayo magpahinga rito? Tumigil ka. Kung napapagod ka na sa pag-aalaga sa akin, lumayas ka na rin. Pareho lang kayo ng ama mo. Nag-aalala lang naman po ko sa inyo, Mama. Kung magpunta na lang kaya tayo sa ospital. Bakit? May pera ba tayo? Wala nga tayong sinaing ngayon. Aray, ang sakit na talaga. Kung subukan niyo po kaya mangutang sa pinagtatrabahuhan niyo, kahit malayong kamag-anak lang sila, pwede pa rin kayong humingi ng tulong sa kanila. Napaisip si Minerva sa suwestyon ng kanyang anak. Kaya naman nang medyo humupa ang sakit na nararamdaman niya, nagtungo siya sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya para humingi ng tulong kay Aling Shoni at Mang Kano. Ngunit hindi siya pinapasok ng mga ito sa loob at sa labas na lamang siya kinausap. Nangangamba kasi ang mag-asawa na kapag nakita ng mga customer nila ang lagay ng tamad na serbidora, mawawala ng ganang kumain ang mga ito. Bakit ka nagpunta rito? Hindi pa maayos ang lagay mo. Aling Shoni, nakikiusap ako. Pahiramin niyo naman ako ng pera. Kailangan ko na talaga magpatingin sa ospital. Naku, pasensya ka na, Minerva. Dahil wala rin kami ipapahiram sa'yo. Umalis ka na at baka makahawa ka pa ng sakit mong yan. Parang hindi niyo naman ako kamag-anak. Magbabayad naman ako sa inyo, kaya pahiramin niyo na ako. Ito, 500. Kahit hindi mo na yan bayaran, umalis ka na rito, nakikiusap ako.
Kinuha na lamang ni Minerva ang 500 na binigay sa kanya ng mag-asawa at sinubukan niya ng magpatingin. Nagtungo siya sa ospital kasama ang kanyang anak. Subalit hindi nakapagbigay ng tamang lunas ang doktor dahil nahihirapan itong suriin ang kanyang kalagayan. Nanlumo naman ang tamad na serbidora at nawala na talaga siya ng pag-asa. Bigo silang umuwi at sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila ang kanyang batugan na asawa na may bago ng babae. Nakatanggap pa siya rito ng matinding pangiinsulto, dahilan para mapagbuhatan niya ito ng kamay. Ngunit nagawa siya nitong itulak. Ramdam niya na parang may batong nakadagan sa likuran niya at bumuhos na lamang ang mga luha niya. Nagtagal pa ng ilang linggo ang kanyang buhay, ngunit alam niyang hindi na rin siya magtatagal. Sa kabila ng kanyang dinaranas, hindi niya talaga nagawang humingi ng tawad sa matanda at nanatili siyang matigas at pinanindigan ang galit niya rito. Mama, hindi po ba talaga kayo hihingi ng tawad sa matandang yon? Paano kung iniintay niya na lang na magsisi ka? Tumigil ka nga, Mira. Bakit ako hihingi ng tawad sa matandang hukluban na yon? Wala akong ginawang kasalanan at mas gugustuhin ko na lang na mamatay kaysa hingi ng kapatawaran niya. Matigas talaga ang puso niyo kaya iniwan kayo ni Papa eh. Bahala na nga kayo sa buhay niyo. Nangingilid ang luha sa mga mata ng anak ni Minerva at hindi na rin ito kinakaya na nakikita siyang nahihirapan. Lingid sa kanyang kaalaman, naglakas loob ito na humingi ng kapatawaran sa matanda para sa kanya. Kayo po ba si Nanay Birang? Oo, bakit? May kailangan ka ba? Luluhod po ako sa harapan niyo at hingi ng kapatawaran para sa mama ko. Maawa po kayo sa kanya. Alisin niyo na po ang sumpa. Saka ayoko rin pong mawala ng ina. Nakikiusap ako. Tanggalin niyo na ang karamdaman niya. Tumayo ka dyan. Dahil kahit anong pagmamakaawa mo, hindi ko babawiin ang sumpang binigay ko sa kanya. Namatay ang asawa ko dahil sa kasamaan niya. Kaya buhay ang magiging kabayaran nito. Pareho po matigas ang puso niyo ni Mama. Walang maganda maidudulot ang paggawa ng kasamaan sa kapwa. Naghirap man ang mama ko. Alam ko na nagdurusa rin kayo sa matinding kalungkutan. Hindi niyo nagagawang sumaya dahil sa galit ng puso niyo. Umalis ka na! Tumago sa puso ni Nanay Birang ang mga sinabi sa kanya ng anak ng tamad na serbidora. Subalit nanindigan din ito sa galit niya kay Minerva. Pagka-uwi naman ni Mira sa kanilang bahay, bumuhos ang kanyang mga luha dahil batid niyang binawian na ng buhay ang kanyang ina. Niyakap na lamang niyang malamig na katawan nito. Nang maiburol naman ang katawan ng kanyang ina, nagtungo ang matandang mangkukulam. Bakit po kayo nandito? Sinigurado niyo po ba na patay na ang mama ko? Labis po siyang naghirap hanggang sa huling hininga niya. Hindi pa po ba sapat yun? Kung hindi lang sana naging kalabisan ang kasamaan niya, hindi ito magyayari sa kanya. Ang sakit na dulot ng kanyang ginawa ay walang kapatawaran. Biktima lang din ako na naghahangad ng katarungan sa buhay na kinuha ng nanay mo. Umalis na po kayo sa burol ng mama ko. Wala rin kapatawaran ang ginawa niyo sa kanya. Pero hindi po ako katulad niyo na nagtatanim ng matinding galit sa puso. Walang nagiging masaya ako na babalot ng kasamaan. Sana nga ako sa pagkamatay ni Mama, naging masaya na kayo. Tumulo ang mga luha ni Nanay Birang dahil nakuha na niya ang ustisya para sa kanyang namatay na asawa. Pagkaalis nito sa burol ng tamad na serbidora, dumaan ito sa tulay ng ilog at nagpasya siyang itapon dito ang mga kagamitan niya sa pangkukulam. Wawakasan na niya ang paggamit ng itim na karunungan.
nagpatuloy pa rin siya sa kanyang buhay kasama ang nag-iisa niyang apo. Wakas!